Nilabas na yung text daw, di umano, pakinggan natin to si Rize, no? Bakit ngayon lang nila nilabas? Start with the supposed text messages between President Marcos and former Yusek Adrian Bersamin. You said, Kong, na nakita nyo ito personally, ano? But tell us, what exactly did you see in these documents and how convincing were they for you? Well, there were exchanges of text messages between the allegedly from the cell phone number of the president. Merong pinakitang number, ano to smart, 0918, hindi ko na lang matandaan kung ano yung mga kasalot na numbers. At yung isang number din daw na according to Congressman Leguiste from the cell phone of Yusek Adrian Bersamin. So pinakita sa amin yung buo, medyo detalyado. Bakit ngayon lang yung sinasabi kasi? Nagtataka ako dito, bakit si Congressman Leguiste ay hindi na natin nakikita ngayon sa social media, no? Sabagay na nasa bakasyon daw, no, at pinagbakasyon, no, parang forced vacation yung nangyari doon dahil doon sa issue naman ng nanay, ano. Alam ko, ang tinasabi ko dito, nag-file ng impeachment kay Bongbong Marcos. Hindi yata kasama itong text message na ito, no. At na-dismiss, no. Ngayon, ang ano ko doon sa ginawa nilang impeachment na yon is para lang i-justify na sila ay walang kinikilingan, ano, at hindi sila aso nitong si Bongbong Marcos. Ngayon, ipupurso nila ngayon itong kay Sara Duterte, no. Definitely ipupurso nila yan, hindi natin alam kung ano mangyayari diyan, pero siyempre sa kanila ang nakaplano na sa kanila ay i-convict yan si Sara Duterte. Now, ngayon, lumalabas itong mga text message na ito. At ang naglabas nito ay siyempre si Leguiste na anak naman ni Legarda. At alam naman natin si Legarda ay nakalinya sa Dilawan. So, bakit ko binabanggit yung mga ano na? Kasi si Bongbong Marcos, hindi mo na siya pwedeng impeach within 1 year, no? May 1 year rule bar na tinatawag. So, matagal na nilang alam ito kasi hawak nga ni Leguiste, bakit hindi? Definitely alam din ng nanay ito ni Leguiste, which is si Lauren Legarda, pero bakit ngayon lang nila inilabas ito after na magkaroon na ng effectivity yung 1 year rule bar dito kay Bongbong Marcos. Kailan nila pwedeng gamitin yan? Pwede nilang gamitin yan next year, no? Next year. Kasi 2027, alam naman nila na si Bongbong Marcos ay talagang hindi na ito, wala na itong kakwenta-kwenta in terms of politics. Ano na ito, basura na ito sa politika. So, kung matatanggal nila si Sara Duterte within this year, siyempre ang aakyat dyan, puro mga dilawan na. Wala namang mga loyalistang nakalinya dyan sa Senado at sa Congress na papalit. Siyempre, ang papalit dyan, yung Senate President na si Tito Soto. Ang tingin ko dito, kung magtatagumpay sila rito kay Sara Duterte, itong 2026, sa 2027, babanatan nila ito si Bongbong Marcos. At sa 2027, madali lang naman yan. Ang dami kasing violation ni Bongbong Marcos. Siguradong matatanggal si Bongbong Marcos sa 2027. At from 2027, ang magiging presidente ay isang dilawan. Ayun yung tingin ko dito, no? Kasi ito, kung titingnan mo itong mga ito
Hindi naman mga kakampi nilang mga Duterte itong mga bumabanat na ito eh. Siyempre, ang gustong mangyari nito, matanggal si Sara Duterte, of course, saka pati si Bongbong Marcos. Kaya lang, pilit nilang inuuna itong si Sara Duterte and the rest, madali na lang sa kanila. Kasi nga, ito si Bongbong Marcos, ay napakadali naman tanggalin ito. So, magtataka ka bakit nahawak-hawak nga ni Libiste, di ba? Bakit hindi nila isinama sa impeachment complaint na na-dismiss? Tapos ngayon pinapuputok nila. Ano pa mangyayari diyan kung at ang nagpapaputok dilawan, imagine si Tino, inano pa niya yan, galit kay Sara Duterte yan at kakampi ni Bongbong Marcos. Bakit sila yung anong intention nila diyan? Para mamatanggal si Bongbong Marcos dahil do sa hindi nga, kung matatanggalin niyo naman si Bongbong Marcos ngayon, makikinabang si Sara Duterte, parang ganon. So, iba ang intention nila rito. Ang intention nila rito, sa 2027, gagamitin nila yan para i-impeach din si Bongbong Marcos. Kasi kaya hindi nila tinutuluyan si Bongbong Marcos ngayon. Kasi nga, nandyan pa si Sara Duterte. Kung sakasakali, kaya nga, focus sila kay Sara Duterte ngayon. Panayang panin todo ang nila at tingnan natin kung kasi ang plano ng dilawan dito, maupo sila na hindi sila dadaan sa eleksyon. Kasi hindi nga sila mananalo sa eleksyon. Hindi sila mananalo sa eleksyon. Yun ang plano nila dito. So talagang pinanggigigilan na, nagkataon lang na si Sara Duterte talaga ang nakaharang sa kanila. Kasi kung si Sara Duterte hindi naman vice president, di tanggal na rin ito si Bongbong Marcos na matagal na. Sinasabi ko nga, Sara Duterte ay proteksyon ni Bongbong Marcos para hindi siya pagbakbakan ng mga dilawan at ng mga komunista. Kaya isipin mo, kakampi niya yung mga kalaban niya nung araw. Ang akala ni Bongbong Marcos, kakampi niya itong mga dilawan. Hindi, ginagamit lang siya ng dilawan para eliminate muna si Sara Duterte. Pag na-eliminate si Sara Duterte, siya na yung babakbakan, napakadali naman yung tanggalin. Dali niyang tanggalin kayang-kayang impeach ng mga yan kasi puro mga dilawan nga yung mga kongresista at mga senador Si Tito Soto, akala mo BBM na BBM. Hindi, may political agenda yan si Tito Soto. Oo, isipin mo kung hanggang ngayon siya yung Senate President, aakyat na Vice President yan o line of succession. Pag Vice President na siya, babanatan niya nila sila Bongbong Marcos. Either si Bongbong Marcos ay ang daming magiging issue kay Bongbong Marcos pag sila yung bumanat dyan. Etong text mo na ito, itong flood control, yung pagiging drug user mo, di umano, yung mga marami kakaso dito kay Bongbong Marcos na siyempre, ang tao naman, ang iniisip nitong mga dilawan, dahil si Presidente Duterte ay pinakidnap na administrasyon ni Bongbong Marcos, ang iniisip nitong mga dilawan at komunista na ito, dahil sa galit ng mga DDS kay Bongbong Marcos, papayag na silang, kumbaga kakampi na itong mga DDS sa gagawin nila kay Bongbong Marcos, itong mga dilawan, which is hindi naman mangyayari yun. Sinabi ko nga, kahit na panggigilan nyo si Bongbong Marcos, hindi pa rin kami kakampi ng mga DDS sa mga dilawan at sa mga komunista. Hahanap kami ng ibang kandidato. Kaya medyo itong impeachment na ito, medyo masalimuot ito kasi talagang pipilitin nila na i-convict si Sara Duterte dito kasi once na na-convict nila ito, madali na ito si Bongbong Marcos. Wala nang kahirap-hirap yung mga dilawan dito na tanggalin ito.
Wala namang magagawa si Bongbong Marcos. Wala namang magagawa si Romualdez. Si Romualdez sisipain din ng mga Delawan niya, kalaban din nila eh. Ang focus ngayon ng Dilawan, sila yung makaupo. Wala na yung si Romualdez, wala na yung si Bongbong. Matitikman ngayon ito si Romualdez, sasabihin, tuwan-tuwa pag dumarating. Kasi nga nakaupo pa si Bongbong Marcos. At nakaupo pa rin si Sara Duterte. Pag si Sara Duterte na i-convict nila, mag-iiba na ang takbo ng nung mga yan, ng mga Dilawan, parang maghahari-harian na naman yan. Kasi ang iniisip nila, wala na silang kalaban. Di ba? Kaya napaka-importante nung itong impeachment na ito. At dapat bantayan ito talaga. At dito, maintindihan natin kung talagang umiiral pa yan. Kung ako kay Bongbong Marcos, poproteksyonan ko si Sara Duterte kasi pag nawala si Sara Duterte, bibirahin ka na ng mga ito. Yan ang magpapakulong sa'yo, yung mga Dilawan na yan. Believe me. Numero 1, ipakukulang ko ng mga yan. No, kala mo.